Okay, magandang araw po sa ating lahat at ngayong araw na ito ang ating pong tatalakaying lesson ay nasa week 8 na po tayo, no? Respect for others. And I believe kapag ito po ay pinag-uusapan natin, marami ho ang mga na-remind o bumabalik sa isip ho natin, no? Kung paano tayong tinuruan ng ating hong mga magulang, ng ating mga guro, no? At ng mga nakakatanda sa atin kung paano ho ang pagbibigay galang, no? Sa atin hong kapwa. Ano po? At ngayong araw na ito ay mayroon akong i-share sa inyo, no? Yung nakagisnan, no, natin na golden rule, okay? At ito po ay madalas nagiging motto natin, no, nung tayo ho ay nasa elementarya o hanggang high school kapag nagkakaroon ho tayo ng butuhan, no, ng mga officers sa classroom ay mayroon ho tayong motto, no? At ito nga po ay madalas na na-nominate, no? Along with time is gold, okay, ano pa, honesty is the best policy, cleanliness is next to godliness, no? So ito pong golden rule na alam ho natin, do to others as you would have them to do to you, no? So Matthew chapter 7 and verse 12, no? So ito po yung ating text verse, no, sa araw na ito, sa atin hong pag-aaralan, respect for others, okay? And sabi nga ng isang quotation, no, respect, give it to get it, no? Respect is something that you cannot demand, okay? But this is something that you can expect, no, from somebody na ibibigay o ipagkakaloob sa atin if first, okay, first you are able to give, okay? So parang kung ano yung itinanim, siya yung aanihin, no? So the more you give respect, I believe you have more respect in return. So kaganda ho ng ating tatalakayin ngayong araw na ito, no? As I continue, I'll be sharing with you a story ng isang tatay, no, padre de pamilya, no, isang araw nung siya umuwi, maghahapunan na sila. And napansin nung kanyang anak, no, na itong tatay ay bagamat gutom na gutom ay masarap niyang kinain, no, yung tinapay na niluto ng kanyang asawa na medyo nasunog, no, na ano lang, nasubrahan ng konti, ano. So tinitingnan siya ng kanyang anak kung magrereklamo ba o magagalit ba si tatay, no, but to his amazement, no, wala siyang narinig sa kanyang tatay, no. Kaya parang yung bata parang nagkaroon siya ng desire na tanungin yung kanyang tatay. So nakagawian niya na bago matulog sa gabi ay nag-goodbye kiss sa kanyang tatay. And so on that night hindi niya pinalampas. Tinanong niya yung tatay niya. Sabi niya, pa, ikaw ba ay talagang sarap na sarap kanina sa kinain mong tinapay? Hindi ka ba na napapaitan doon dahil sunog yung kinain mo? Sabi nung kanyang tatay, alam mo anak, sa totoo lang tinitiis ko yung pait, o, di ba? Kasi sunog yung tinapay. Pero hindi ko magawang magreklamo kasi alam ko, no, ang inyong nanay ay maghapon na nasa loob ng tahanan ay marami siyang ginawa at alam kong pagod din siya. And yung pagkain ng kanyang niluto, no, at yung inubos ko is just a compliment and a respect to your mother kung gaano yung sakripisyo niya sa maghapon na kasama kayo. No, so this is something to think, right? Na ang respeto ay igagawad natin, no? Sa tao, regardless sa kanyang posisyon, regardless sa kanyang katayuan sa buhay, at maring hindi natin alam kung ano din ang pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. No? But this is something that you can give it for free, right? Parang yung smile, you smile to someone. Wala hong bayan yan, no? But it can encourage others. Okay? So yung respect, ganun din. No? Whether yan po ay janitor, yan po ay hardinero natin, yan ay driver, yan po ay food delivery. No? Let me encourage everyone, no, to give and show respect. Okay? And who knows that yung respect na ginawad ho natin can brighten somebody's day. Okay? No, it can somehow encourage them, right? So sa oras na tayo ho ay nag-display, nagpakita
kita at nagrawad ng respeto, no, sa atin hong kapwa. No, so there are some things, no, according sa lesson natin, no, on how do we show respect for others. Okay? So number one dito, sabi niya, is to be courteous to everyone. Now, that means to be magalang. Okay? Alam ho natin at sa atin hong likas sa atin na mga Pilipino ang pagiging magalang, di ba? No? Nagsisimula sa loob ng tahanan, itinuturo sa atin ng ating mga magulang na maging magalang sa magulang at mga nakatatanda sa atin at ang mga nasa posisyon, no? Those who are in authority, no? So we are molded, no, with this kind of guidelines, no, sa loob ng tahanan natin, no, on how to give respect, no, to other people. Be courteous, no? Magiging magiging magalang. Greet one or greet others with a smile, no? That's something to display our respect o pagiging magalang natin, no? So nakakatulong ho 'yan, no? Nakaka-encourage, di ba? Sa mga makakasalubong mo, no? Pagpasok mo sa sa office, lalo na kung ikaw yung boss, no? Lalo na kung ikaw yung medyo most senior doon sa office niyo kasi little did you know na yung mga kasamahan mo natin sa office ay tinitingnan nila yung aura natin, no? Kung kayo yung leader, kayo yung boss, kayo yung senior, tinitingnan ng mga subordinate natin, ng mga tauhan natin, kumusta yung aura ni boss nung siya pumasok. Pagka medyo smiling face, medyo magaan yung magaan yung presensya ni boss, ay yung tao medyo less yung pressure, no? Pero pagka nakita kanila malayo pa, nagsasalubong at nagsasabong na yung mga kilay mo diyan, no, di ba? So there will be some pressures, no, on the ground, okay? No, so greet with a smile, no? Those people around us, okay? Wag lang yung ngiting, alam naman natin yung ngiting alanganin o di kayo yung ngiting medyo may insulto, no? Nababasa din yan, no? So, be honest with our smile to everyone. No? So, practice ho natin, okay? And address them properly by their names and titles. So, one thing to show respect, yung paggalang ho natin sa makasamahan ho natin is to of course, no, call them by their names. No? Maaring ito ay sabihin natin, kapag diretsahan sa pangalan nila, medyo tabu sa atin. No? Kailangan, di ba, sa ating mga Pilipino, no, pag kuya-kuya, pag ate-ate, pag medyo mas matanda sa atin. No? But, you know, I think that the sweetest name na papakinggan pa rin ng isang nilalang, okay, ng kapwa ho natin, ay yung pangalan nila. Lalo na kung ang pagtawag mo ay sa kanyang apelyido, di ba? No? Likas din sa atin na mas mahalaga ang apelyido kaysa sa pangalan natin kasi yun po yung ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, ng ating magulang, ng ating lahi. Okay? Yung apelyido, no, na iniingatan ho natin. No? So, you see, napapansin nyo ho, no? Nung elementary, tinatawag tayo sa palayaw natin, first name natin, pero nung college tayo, ang address sa atin, Mr. De La Cruz, Mr. Topacio, Mr. No? See? So, nagkaroon na ho ng medyo lundo, no, yung pagbibigay, no, ng halaga doon sa apelyido natin. Okay? And of course, by the titles. And I know you are good at it. Okay? Yung mga tropa ho natin, you're good at it, no, by addressing our colleague with by their names and titles. No? You are very, very familiar with this. No? But habang ho nire-render natin, no, yung pagbigay galang, okay, sa atin hong kapwa, ay samahan ho natin ng sincerity on calling their names, di ba? So, next is do not interrupt when someone is having a conversation. Okay, so yan po ay no, isa ho sa mga nagiging guidelines ho natin sa loob ng tahanan na kapag may nag-uusap, di ba? Na makikiraan, no? Gaganon, ito yung tinuturo sa atin, no? That means you are making space, okay? You are asking them for this space na doon ka dadaan, no? Kanya lang, medyo nawawala-wala ho yan ngayon, no? I don't know kung napapansin nyo rin sa mga kabataan, no? Sa mga bagong henerasyon na talagang kapag may kausap ka, bigla na lang sasabat, bigla na lang, di ba? Bigla na lang magjo-join. Unlike before, no? Na bago ka sabat, lalo na sa mga matatanda, no? Aantayin mo muna sila matapos makipag-usap. Or you'd rather say excuse po, di ba? So, yan ho ay isa sa mga
alam ho natin na itinuturo sa atin na sana ho ay huwag mawala at patuloy din nating ituturo ho sa ating mga anak. Okay? And of course, sa atin hong sabihin na natin na medyo umabot na tayo sa tamang edad, ay huwag ho sanang mawala ito. No? So yung proper address, no, dun sa pangalan, sa title. And of course, no, kapag ka nagkaroon ho ng conversation, we should show respect dun sa mga kausap po natin. Okay? Titus 3:2, speak evil of no one, avoid quarreling, be gentle, and show perfect courtesy toward all people. Kasi wala kang pipiliin. Towards all people. Okay? So yan man ay mahirap, yan man ay mataas ang ranggo, mababa ang ranggo, mataas ang pinag-aralan, mababa ang pinag-aralan. Ika nga ay yung pagbibigay ho natin ng respect, it should not be to the person we address respect, but yung respect na isisimula sa atin. Okay? So it's in the perspective of the person. Ay yung paggagawad ng respect, no? Hindi dapat dun sa taong tinitingnan natin. Kundi it must come from the person that renders respect. No? So, iwasan ho natin ang pagsasalita ng masama against somebody and avoid quarreling. No? Yung pagbabangayan. Okay? So, something na it could demean our personality, it could demean our being, it could demean our character. No? Yung makikipag-quarrel ka. No? Or yung manlibak ka, no, ng ibang tao o ng kapwa po natin. Okay? So there is one member of our body that we need to be watchful. Okay? Dito ho, maaring ma-engage yung personality natin, yung character natin, no? Yung pagkatao natin, kung hindi ho natin iingatan itong maliit na member ng ating katawan na mapinsala. Okay? It is the tongue. Okay? The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Okay? Parang yung iba dyan, sabi nila, be careful of my heart. Awit yata yun, di ba? No? So anyway, no, the tongue, no? This is but a little member of our body, but it's so powerful. It can break a heart. No? Not literally, not physically, no? But it can, it can scars, no, a person. It can scars a person's life, a person's dream. Okay? So kaya dapat ho natin itong bantayan. No? Dapat ho natin itong ingatan. No? Kaya nga sabi, speak evil of no one. Okay? So ika nga sabi nila, kung wala ka din lang ang maitutulong, ay huwag mong siraan. O, di ba? No? So ang dila ay marapat natin gamitin upang purihin ang ating kapwa. Marapat natin gamitin para i-encourage ang ating kapwa or to give respect, no? To address them properly. No? So doon natin gagamitin. Dapat sa magiging beneficial. Okay? Yung paggamit ho natin ito. Well, in fact, sabi nga ho ni Solomon, no, sa Proverbs chapter 18 verse 21. Tingnan niyo ho, death and life are in the power of the tongue. So itong maliit na member ng ating hong katawan can bring death and life. Okay. Death in a sense na ito ho ay pwedeng pumatay, no, ng relasyon o relationship. Okay. Dahil minura mo, dahil minaliit mo, dahil kung ano pa man nilait mo, no, you can kill a person in that relationship. Right? Even you can kill a dream. Right? Kapag ka ang isang bata ay laging nasasabihan na, alam mo, BO ka, ganito, wala kang kwenta, this and this, you can kill a dream. You can kill a future. No? O sa tauhan ho natin, maaaring lagi nating minamalit, lagi nating minumura. No? Kasi maaaring yung instead na murahin, maliitin, o alipustahin natin, kung ma-encourage natin sila, it can bring life to them. No? We are giving them hope, no? Doon sa tao na kausap po natin. No? So, remember that death and life is in the power of tongue. Okay? So, we must be careful of our tongue. Speak life. No? We must speak life. No? So, we can make use of our tongue, no? Of our words, no? To utter life. No? To give life to other people. So, one thing is respect. No?
When we give respect to other people, we are giving them hope, no? We are giving them life. Okay? So I hope that we will be able to use of our tongue properly and to address other people, okay, by their names, call them by their names. The sweetest, I think the sweetest word na maririnig ko ng isang tao. No? So second is to love and honor one another. Okay? Love and honor one another. So one way to give and show respect to other people is we should devote, to be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. No? Medyo challenging ito, no? Kasi to devote ourselves to love other person, okay? And to honor them, no? Above ourselves, no? Mahirap po ito, no? Challenge po ito sa amin, no? But that's what the Word of God is telling us, is sharing to us. No? Lalo na kung nakita mo na parang hindi ka nais-nais, parang hindi siya ka-ibig-ibig. Okay? So, but, there's one thing that we can display our respect to other people is to love and honor one another. Okay? So, three things here. Sabi niya is to give a sincere compliments, no? Be patient and understanding, learn to forgive. Okay? So sa atin hong mga subordinate, no? To give a sincere compliments can be an encouragement. Okay? So that is something na alam mo no na nagiging high moral, no, yung tropa natin. Great work, no? I'm impressed. You're awesome. You did a great job, no? Approve, no? Thumbs up or tap or a tap in the shoulder can do. Okay? So in a way, we are actually displaying respect. Now, we respect their time and talent given sa ibinigay ho nating task. No? So to recognize them or to commend them, compliments them, okay, could somehow encourage the person. Okay? And second is be patient and understanding. Okay? So we do not know kung ano yung pinagdadaanan ng mga tropa ho natin. Baka may problema sa bahay, may sakit yung asawa, may sakit yung magulang, 50-50 yung anak sa ospital, and kung bakit sila ay matamlay, mahina, hindi nagpe-perform ng maayos. Let's be patient, okay? And somehow understand. Okay? So how would we know, no, na meron silang problema? Of course, we have to listen, okay? And be patient, no, to that person. No? Baka na-late siya dahil nasiraan siya ng sasakyan. Okay? Baka biglang hindi siya nakapag-report dahil nag-responde. No? Di ba? So be patient. Good things will come to those who wait and continue to work hard. Okay? So be patient also doon sa atin hong mga inaasam na tagumpay. Okay? Or promotion, or commendation. So let us not be in a hurry. Okay? Patient is a virtue. Okay? So let us wait for the proper timing. No? So kapag kahit may accomplishment tayo, tapos medyo hindi pa nabigyan ng commendation, hindi nabigyan ng recognition, let's be patient. Okay? And again, no, respect to authority. No? Kasama ho dyan, no? Ano yung respect din sa mga co-workers natin, maaring may mga priority sila kung bakit hindi ho tayo nabigyan pa ng slot, nabigyan ng opportunity. No? So let's be patient and understand. Ay, maaring may mas nauna sa atin na nag-apply, may mas nauna sa atin na nagpa-promote. No? So let's try to be understanding, no? Doon ho sa ating mga colleagues. No? So this illustration, I hope that will give us enlightenment more about being patient. No? So, ito hong paru-paro, no, kung mapapansin niyo ho, ay yung kanya pong pakpak ay sira yung isa. Okay? And yan po ay may dahilan kung bakit ho yan nagkaganyan. No? So, mayroon hong isang kukon, napansin ho ito ng bata na may lumalabas na paru-paro. No? At nakita niya, hirap na hirap yung paru-paro. And sa kanya hong concern dun sa paru-paro, gusto niyang tulungan, no? Kumuha siya ng gunting, no? At ginunting niya, no? Ginupit niya yung parte na kung saan ay yung pakpak ng paru-paro hindi makalabas. So akala niya nahihirapan o naipit yung paru-paro. Yung pala nag-aantay na mag-complete, no?
yung kanyang pakpak. So nung ginupit ng bata, naabot yung pakpak, okay? So yung paru-paro naging disabled for his lifetime. Okay? So naging impatient yung bata. No? Yung kanyang expectation, makita niya yung paru-paro na maganda yung pakpak, makita niya nalilipad doon sa garden nila, that magbibigay ng tuwa sa kanya at sa kanyang magulang o sa kanyang nanay in particular. No? But to his dismay, naging inutil yung paru-paro. Okay? So, may mga pagkakataon mari sa buhay ho natin na parang akala natin para na sa atin yun. No? Akin na sana yun. No? Nasulot pa. No? Hindi ba? Pagkakataon na sana yun, naunahan pa ako. No? So, let's be patient. Okay? And displaying patience and understanding is also sending a message to those who are in position or those people around us respect. Okay? No, so, thirdly is to serve one another in love. Okay? Serve one another in love. No? Not just in strength, no? Not just in our resources and skills, but to love one another in love. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Okay? Ito po ay isang paalala, no, ng Apostle Paul sa mga mananampalataya, no, sa Galatia. No? Sabi niya, since you are now free, no, and you have that freedom. No? Well, in fact, we are thankful for our country. We have our freedom. Right? And we have the freedom of expression, the freedom of speech. No? So we have a lot of freedom actually. No? But there are times that this freedom na mayroon ho tayo ay nagagamit na aabuso din naman. No? Kitang-kita naman natin sa lipunan. Di ba? No? Sa ibang bansa, hindi ka pwedeng magmura o di kaya sunugin mo yung picture o yung flag, no, ng kanila. No? Dito sa atin no? Nangyayaring ganun. No? So anyway, no, having said that, I hope that that freedom that we have ay hindi maabuso. So ganun din dito sinasabi ni Paul, no? Bagamat tayo'y malaya, sabi niya, huwag natin gamitin para sa mga makalaman, no? Lamang na mga gawain. No? But rather, gamitin natin ang ating kalayaan upang paglingkuran ang ating kapwa. Okay? So, ang dami hong programang magaganda, di ba? Ang ating hong kapulisan, may barangayanihan tayo, Adapt a Family, no? Ang dami lang, no? Na ito'y pagkalinga sa ating kapwa. Okay? And to that, we are displaying respect for others. In what way? We respect life. We respect, yun hong katauhan nila na hindi ho sila mananatiling, nasa lugmok ng kahirapan, but because we respect life. Right? And yung mga tao na nasa paligid ho natin ay atin hong kinakalinga. No? So, treat each others fairly. Okay? Isa ho ito sa mga sa mga challenging ho sa ating lahat. No matter how educated, no matter how talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. No? Integrity is everything. So hindi dahil na nire-respect niya ako, nirespetuhin ko rin siya. No? Again, sabi ko kanina, hindi dapat dahil sa tao kung sino siya at ano siya, nare-respetuhin natin siya. But yung respeto nanggagaling sa atin. No? To whom we would want to give it. No? Whether educated or not educated, rich or poor, or yan man ay may pinag-aralan o mas mababa ang pinag-aralan. No? So it is something that we can give freely, pero sana ho ay hindi natin basta sabihing pipiliin lang ang ating rerespetuhin. Alright? So be willing to help others in need. Okay? So isa ho yan sa mga kaparaanan, no, na atin hong maipakita ang paggalang sa ating kapwa. No, na bagamat may pangangailangan, huwag nating mamatain. Hindi atin hong tulungan. No? So in that way pala, no, we are displaying respect for mankind. Okay? No, so I will close with this. No? Story now. A glass of milk paid in full. Meron ng isang restaurant owner at meron siyang anak na babae.
maganaw kanilang business, yan ng restaurant, and araw-araw may dumadaan ng pulubi doon sa kanilang restaurant. At itong pulubi meron ding anak na batang lalaki. At tuwing dadaan sila doon, binibigyan sila ng may-ari ng restaurant ng pagkain. Okay? And hindi lang basta pagkain ulam, kundi binibigyan niya rin ng isang basong maligamgam na gatas yung anak ng pulubi. So, yung kanyang anak naman na babae, parang kumbaga pagod na, lagi nakikita yung tatay niya. Alam niyang pagod na sila sa pagtatrabaho, bagamat sila successful, pero parang sabi niya, ay tama na yan, huwag mo nang gawin yan, nasasanay sila. Pero yung tatay niya ganun pa rin, sabi niya, maliit na bagay, anak. Okay? Sa ganitong paraan man lang makatulong tayo sa masigit na nangangailangan sa atin. Okay? And so, to cut that long story short, one day, yung may-ari ho ng restaurant, no, na lumipas sa mga panahon, nagkasakit, sobrang trabaho, over fatigue, no? And eventually, siya ho ay na-ospital. At tumagal sa ospital hanggang sa halos lahat ng ari-arian nila ay naibenta na, no? And yung kanilang restaurant ay halos maubos na yung laman, no? Yung mga gamit para lang maisalba yung buhay ng kanyang tatay. And thankfully, no, dumating ang araw na sila ay pwede nang lumabas. No? So hiningi ng batang babae yung bill ng kanyang tatay, and to her surprise, napakalaki na sabi niya kahit ibenta natin yung restaurant natin, hindi natin kayang bayaran ito. Yung nagamit ho doon sa pagpapagamot ng kanyang tatay. So sabi niya doon sa nagbigay sa kanya ng bill, sabi niya, Madam, pwede ko bang makausap yung management dahil wala na ho kaming pambayan dito. Sabi nung nagdala ng bill sa kanya, ma'am, tingnan niyo ho doon sa likod ng bill. May sulat po dyan. Okay. Anong tiningnan niya, nakalagay doon, bill paid in full by a glass of milk. Okay. So, bill paid in full by a glass of milk. So, nandun ho yung perma ng doktor na siya hong nagbayad, no? Nag-sponsor ng pill ng kanyang tatay. No? And nung hinanap niya, yung doktor na yun, at nagtanong, bakit niyo ho binaya, bakit ho nilibre niyo yung tatay ko sa ospital. Then sabi ng doktor, kung matatandaan mo, ako yung batang lalaki, yung anak ng pulubi na laging binibigyan ng gatas ng tatay mo. So it's time to face off. Okay? It's time to give back. Okay? So when we respect people regardless of who they are, no? Respect them as a mankind, as human. Respect them and give reverence, give due to them, no? That which is due, no? As a human. One day soon, okay, you reap what you sow. Okay? So I hope today we have learned something, and I hope na sa atin hong breakout room, no, magkakaroon ho tayo ng magandang ng magandang discussion, and you may share your experience, okay? Na siguro ay inihayag mo, ibinigay mo yung respeto sa iyong kapwa, or maaring mayroon kang bad experience dahil hindi ka nagbigay agad ng respeto o di kaya ng paggalang, ay mayroon ka ring lesson na natutunan. So, just share your significant lesson learned no, sa ating discussion ngayong araw. And to that, I thank you, and may God bless us all, and God bless our Squad Weekly Interactive meeting. Thank you po.